She only signed on behalf of PH2 Hindi po. po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po ano ba ang posisyon ng asawa po ninyo doon sa korporasyon na yun? Hindi, ano ang posisyon ni Mrs. Roque sa korporasyon na nagmamay-ari nung bahay at lupa? Hindi ko po maaalala ngayon kung ano talaga ang designation Mrs. mo niya. siya, hindi mo alam? Hindi nga, pero alam mo na siya ang pumirma. Bakit siya ang pumirma kung wala siyang personalidad doon sa korporasyon na nagmamay-ari? Mr. Chair, I would like to address Attorney Roque. Attorney Roque, Yes, active pa ba Your kayo doon sa First Bataan Holdings? Well, sa ngayon po ay hindi. Kasi nga po na nagkaroon ng violent reaction yung aking misis because of that false report that appeared in Billionario. And she really wanted out of First Bataan. Ang problema nga lang po, hindi naman ganun kadali umalis. So, pinabayaan ko na muna po ang First Bataan dito sa aking kapartner, knowing na malinaw naman po kung magkano yung investment namin at saka na lang aayusin yan. Yung investment nyo dun sa First Bataan Holdings ay 95M given in 3 tranches. Opo. 32.5, 32.5, and 30, right? Opo, opo. Tama? Opo. So, ano na po ang nangyari dun sa 95M nyo kung wala na po kayo dun sa First Bataan Holdings? Mr. Chair, nasa lupa naman po yan. No? At hindi naman po ikinakaila ng aking partner na kami nagpasok ng 95 million para sa lupa po dyan sa First Bataan po. Attorney Roque, doon po tayo sa bahay doon sa Baguio. Opo. Ang sinabi po nyo noon po doon sa hearing, nakarehistro doon sa isang corporation, PH2, at saka yung Biancham Corporation, na kayo po ang nagmamay-ari, kasama po doon sa incorporation, sa corporation na yun. Tama po, Mr. Tama. Chair. And sinabi mo na hindi ikaw ang may-ari, it's the corporation. Oo, narehistrado po sa pangalan ng korporasyon. Now, when the house was leased, sino po ang pumirma ng lease contract? Si Mrs. ko po ang pumirma ng lease contract because I asked her to sign the lease contract. Siya po ang pumirma, Mrs. po ninyo. On Ano behalf po ang po- posisyon ng Mrs. ninyo doon sa korporasyon na yun? She only signed on behalf of PH2 Hindi po. po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po ano ba ang posisyon ng asawa po ninyo doon sa korporasyon na yun? Well, sa kontrata po siya naging representative Hindi, ng korporasyon. ano ang posisyon ni Mrs. Roque sa korporasyon na nagmamay-ari nung bahay at lupa? Hindi ko po maaalala ngayon kung ano talaga ang designation Mrs. mo niya. siya, hindi mo alam? Well, Mrs. ko po siya, kaya nga po siya ang pumirma. Hindi nga, pero alam mo na siya ang pumirma. Bakit siya ang pumirma kung wala siyang personalidad doon sa korporasyon na nagmamay-ari? Meron po. Well, I guess siya po yung nagmamanage ng property for lease. At, So siya ang signed. nagmamanage Siya ng property po. for Opo, lease. Opo. Pero ano po ang pwesto niya doon sa korporasyon? Parang wala naman po ata siyang na-specify na pwesto, pero i-check ko po sa papeles. Pero wala po akong maalala kung ano po yung talagang position niya. Kung sino po ang nagbabayad ng RPT nung lupa at bahay, Meron po kaming tagabayad po. sino Sa nga? taga Baguio. Sino ang kaninong pera ang binabayad? Galing din po sa amin ang pera. Galing po sa inyo. Galing din po sa amin ang pera. Okay. Now, matanong ko nga, meron po bang business permit yung asawa po ninyo? Well, hindi po siya kumuha kasi Ang tanong, wala pong business wala. permit. Pakisagot lang po yung aking katanungan ng Apo. diretso. Wala po siyang business permit, pero siya ang nagpaparenta nung lupa at bahay. Di po ba? Kakasimula lang po kasi. At
Yung asawa po rin ninyo ang listed na kasama sa Homeowners Association nung lugar na yon. Tama po, dahil tumira Therefore, po kami. May I conclude, or is it proper for me to conclude, Attorney Roque, that in paper, the house and lot belongs to the corporation, pero yung beneficial owner, kayo po? Totoo po naman yan. Sinasabi ko Okay. naman po talaga yan na may interest po kami dyan sa bahay na yan. Yes Hindi. po. Yung may interest, iba yun dun sa ikaw ang beneficial owner. Totoo Kasi naman po. kayo po ang may control sa lahat. Kasi dun sa mga sagot nyo yung aking katanungan, although the property is registered under the corporation, kayo po ang may control. At yung sino ang may control, siya ang tunay na may-ari ng lupa at bahay. Well, Di po ba? Well, beneficial owner po, totoo naman po yan. O the Yes. ibang registered owner. Totoo po. Totoo Totoo. po. Madam Ronaldine, ako po yung nagtanong sa iyo nung mga nakarang hearing kung sino po yung gumawa at nagpapirma nung lease agreement. Di ba? Yes po, Mr. Chair. Pinakita ko sa iyo yung sublease agreement at sinabi mo na pirma mo ngayon. At tinanong ko rin sa iyo kung sino po ang gumawa ng mga sublease agreement na yon. At ang sinabi mo, si Attorney Medina. Tama? Nasa records of the, or minutes of the hearing yon. Yes po, Mr. Chair. Now, paano mo nasabi na si Attorney Medina ang gumawa ng mga dokumento na yon? Kaya ko po nasabi na kay Attorney Medina po yung mga dokumento nang galing kasi po, doon po ako nagbe-base kasi doon ako laging nagpipirma po doon sa logbook po nila, Mr. Chair. Pakiulit yung huli. Kaya ko po nasabi na si Attorney Medina po yung gumagawa ng mga dokumento dahil doon po ako nagbe-base kung saan, sa law firm po kasi nila ako nagpipirma, yung sa logbook po. Kaya po nasabi ko na siya po yung may gawa, Mr. Chair. Now, before I ask you a question, Attorney Medina, okay ka na ba? Kasi I heard mataas kanina ang blood pressure mo. Yes, Your Honor. And I'd like to thank the medical staff of the House of Representatives for taking care of me. Medyo So- nahihilo pa rin ako ng konti, Your Honor. Pero, So at your own risk, you will answer the questions that I'm going to ask you. Are you okay? Kasi baka sisihin ako ng pamilya mo kung sakaling matumba ka dyan. hindi naman siguro, Your Honor. I'll just say, Your Honor, kung medyo hindi na po ako eh. Yes, Okay, Your that's on record. I just want to be safe. Narinig po nyo yung sagot sa aking mga katanungan ni Madam Baterna. Is that true? Your Honor, if we are, because last hearing, Your Honor. Tinatanong ko lang po kayo, abogado po kayo. Yes, Your Honor. Yung tanong ko po is answerable by yes or no. Is Yes, that Your true? Honor. Yes? Yes. Yes. So kayo po ang gumagawa. No, Your Honor, on the contract of lease. Ah? On the contract of lease. The question earlier, Your Honor, was Yung very sublease specific. contract yon. Yes, Your Honor. On the Kayo ang sublease. gumagawa. Yes, Your Honor. On the request of Whirlwind Corporation. Sino sa Whirlwind Corporation ang nagsasabi sa inyo na Yo- i-prepare nyo yung dokumento na yun? Your Honor, if you're referring to a Tinatanong ko po, sino ang gumagawa o nag-utos sa'yo na gawin mo yung mga dokumento na yon? first, Your Honor, for Whirlwind Corporation, it was Stephanie Mascareñas. Sino po sa Whirlwind? Stephanie Mascareñas, Your Honor. Who's here, Your Honor? Teka, dalawa po yung sublease agreement na yun. Yes, Your Honor. The first one, Your Honor. That's why I said first, Your Honor. The second one was requested by Catherine Cassandra L. Ong, Your Honor. So yung first, si Stephanie. Yes, Your Honor. Yung pangalawang sublease agreement, yung si Cathy Ong na. Yes, Your Honor. Catherine Cassandra L. Ong. Sila ang nag-utos po sa inyo. They requested us, Your Honor, to make the legal document for the lease. So in this case, si Stephanie mismo ang kumausap sa inyo o nag-contract ng services ninyo at saka doon sa isang sublease agreement ay si Cathy Ong na. Kasi Ong, Your Honor, as representative of Whirlwind Corporation. Now,
Madam Macarenas, totoo po ba yun na kayo ang kumausap sa law office nila? Initially po. Ha? Initially po. Utos lang din po kasi ni Mr. Wu yun. Kasi ang balak yata nilang i-purchase yung land ni Mr. Cruz. Tapos parang mas mabilis kasi yung mag-lease muna. So we proceeded with the lease contract na pinasuyo ko po kay Attorney Medina. So, Sa office totoo niya. lahat yun? Yes po. Pero yung ni-request po ni Miss Catherine Cassandra, no, hindi ko na po sure yun kung alam ko pa yun. Kasi siya na po yung humawak. Ronaldin, doon sa isang sublease agreement, ikaw ang pumirma with Casiong, di ba? Yes po, Mr. Chair. So, sila rin ang gumawa. Pero, para bang nirepresent mo yung sarili mo na parang ikaw ang pinuno o nangunguna doon sa Lucky South 99. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ikaw ba talagang big boss doon? Hindi po, Mr. Chair. Eh sino? Si Miss Cassandra Ong po yung pagkakaalam ko, Mr. Chair. Dahil siya lang po yung nakikita ko at nakakausap ko po. Eh bakit ka pumirma? Hindi naman pala ikaw ang boss. Per Cassandra Ong po. Ano po? Ginamit lang po kasi yung pangalan ko, Mr. Chair. Ginamit Kinuhanan lang lang yung po ako pangalan ng ninyo. ID. Bakit kaya hindi yung pangalan niya ginamit? Eh Pilipina naman siya talaga. Hindi ko po alam, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Attorney Medina. I hope you're okay. Thank you, Your Honor. Thank you. For the last portion, Mr. Chair, may I ask Ronaldin Baterna, pumirma po kayo ng waiver of confidentiality nung last hearing, di po ba? Na pwedeng i-open ninyo, payagan ninyo na mabuksan po yung inyong bank accounts. Yes po, Mr. Chair. Meron pong pagbabago dahil question yung kwan, dahil yung nakalagay po kasi doon sa pinirmahan nyo na waiver of confidentiality, ang nakalagay lang po doon is China current account. Hindi po pwede po yun. Dapat China current account under your name. Kasi under the bank secrecy law, hindi mo naman pwedeng i-waive yung karapatan ng ibang tao. So, binago na aming COMSEC yun. At nakalagay din, dinagdag, all other bank accounts under my name, herein referred to as the subject bank accounts. Matanong kita, and you can consult your lawyer, pwede mo konsultahin yung lawyer mo, nandyan naman yata siya eh. If you are willing to sign the amended waiver of confidentiality. Yes po, Mr. Chair. Thank you. Do you agree, the lawyer of Madam Ronaldin? Para walang question. Yes, Mr. Chair. Thank you. Pirmahan mo na lang ito mamaya, papipirmahan ng COMSEC sa iyo. Okay? Okay po, Mr. Chair. Thank you, Mr. That would be all for this day. Thank you, Congressman Acop. Ako may isang tanong lamang ako kay Miss Stephanie Macarenas. Yes, Mr. Chair. Saan ka graduate, Stephanie? College po. Yes. Hindi po ako nag-college. So hindi ka, High school po. nakakaintindi ka ng Of mga course. dokumentong pinipirmahan mo. No? Pinapa-explain ko po. Kaya po, kinontak ko po si Attorney Medina kasi if ever na may hindi ako maintindihan, kasi for my safety as well. So, pagka meron kang alanganing pipirmahan dokumento, lagi mong kinokontak Yes. si Attorney Medina o si Attorney Medina nagpapapirma sa'yo ng dokumento? Hindi po, ako pong kumukontak. Binabasa mo naman kung ano yung pinipirmahan Binabasa ko mo. po, then pinapa-explain ko. If hindi po kasi siya available, meron po kasi siyang kasamang mga lawyers na if wala siya, sila po yung nag-explain sa akin ng kung ano yung pipirmahan ko or kung ano po yung, minsan po kasi, or madalas, ako po yung magpapagawa ng ano. Hindi ko naman po tinatanggi yun. Okay. Kilala mo ba si Miss Ronaldin Baterna? Hindi po talaga. Pero hindi ko sure kung nakita ko na siya before sa Royal Thai Court.
Parang Royal Thai Court, yung kung saan po yung ano. Kasi before po, nag-ocular, kami sa, pupunta po kami sa Royal Thai. Pero at that time po kasi, wala pa yung mga buildings, as in, bare pa, dirty pa siya. So, yun po. May pinakilala kasi sa akin si Mr. Cruz before, na parang secretary niya sa Royal Thai. Hindi ko po sure kung si Miss May Baterna pinakilala yun. si Mr. Cruz sa iyo Yes. na sekretary niya. Yes, if I'm not mistaken. So, hindi ko po sure if that's her or not. Okay. So, hindi mo personal nakakilala si Miss Baterna? Hindi po. Okay. Sige. Miss Baterna, kilala mo ba si Miss Stephanie Macarenas? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Ayon sa iyo, ang iyong boss ay si Cassandra Leong. Tama? Tama po, Mr. Chair. At ayon naman din sa iyo, sa iyong sinabi, ang boss mo ay si Mr. Wu po. Mr. Wu. Anong relasyon ni Mr. Wu kay Miss Cassandra Leong? Una po kasing hiner ako. Then after Hindi. Anong relasyon ni translator? Initially translator po siya, pero nung Sino ang translator? Si Mr. si Wu? Catherine po. So si Catherine o Cassandra si Leong Cathy. Yes po. ay translator ni Mr. Wu. Yes So, po. kilala mo rin si Cassandra Leong. Yes, of course. Nakakausap mo si Cassandra Leong. Siya Yes. ba ay marunong magtagalog? Oh, of course. Marunong magtagalog? Opo. Siya ba ay sa yung tingin ay Filipino-Chinese o purong Chinese? Sabi niya po kasi, puro daw siyang Chinese. Pero Tapos- marunong siya magtagalog. Fluent po, very fluent. Fluent siya, okay. So, mga ilang beses mo siya nakausap o nakaharap? Kasama ko po siya sa office. So, araw-araw? Most of the time po. Minsan po kasi umaalis sila. Okay. Or umaalis ako. So, okay. Si Ronilyn, ilang beses mong nakaharap, nakausap si Miss Cassandra Leong? Minsan lang po, Mr. Chair. Siguro po sa isang buwan, mga 4 na beses. Depende po. Nakakausap mo Kasi rin siya? hindi po siya araw-araw pumupunta doon, Mr. Chair. Pero nakakausap mo rin siya? Yes po, Mr. Chair. Hindi lamang kasindalas nung pagkakataon na nakausap ni Stephanie si Cassandra Leong. Tama po, Mr. Chair. Okay. So, sabi mo, Stephanie, na si Cassandra Leong ay translator Opo. ni Mr. Wu. Diyan ba sa kumpanya nyo, maraming Chinese na hindi marunong magtagalog, kaya kailangan ng translator? Personal translator po siya ni Mr. Wu. Personal translator. Kaya po magkasama sila sa bahay. Magkasama sa? Bahay. So si Mr. Wu at saka si Cassandra Leong ay magkasama sa bahay. Opo. Personal translator. Opo. We are requesting from Attorney Harry Roque. May I further move that in line with the transfer of property, which is the reason why there was a sudden 67 million cash in Biancham. I move that he be directed as well to provide us a copy of the deed of sale, including the tax return. That is one, Mr. Chair. Second, he made mention about the trust agreement. I further move as well that the resource speaker provide us with all the documents he used with the SEC to validate the transfer of shareholdings by trust agreement. And third, Mr. Chair, he likewise mentioned about the aunt who passed away and left certain properties. I therefore move, Mr. Chair, that he be directed to provide us a copy of the extrajudicial settlement of estate, including their corresponding tax returns. And finally, Mr. Chair, to clarify my earlier motion about the income tax return, I wish to include not only the ITR of Biancham from 2014 to 2022, but likewise the ITR of Spouses Roque
during the inclusive dates. So moved, Mr. Chair. Okay, there is a motion. Any second? Julie seconded. Any objection? No objection. The motion is approved. Mr. Chair, before I ask the partner of the Honorable Roque, in the spirit of transparency, Mr. Danny Corral has been known to me since I was in the service up to now. Mr. Danny Corral, totoo po ba yung kasagutan ni Attorney Roque na siya po ay wala na dun sa First Bataan Holdings na ang kasama po dun ay yung kumpanya nyo rin na Green Mile? Opo. Opo, wala na po. Wala na. Opo. Ano po yung usapan ninyo tukol dun sa investment niya ng 95M? Inalis nila yung pangalan nung nagka-problema. Tapos sabi niya... Teka. Inalis po nila yung pangalan nila nung nagka-problema. Ano po yung problema? Yung ayaw na ni Myla sa... Ayaw ng asawa. Opo. Pwede. So, ngayon, yung lupa na yon na 300 plus, di ba? Opo, opo. Hectares. Opo, Your Honor. Yung Green Mile na ang nagsusolong may-ari. Hindi, kasi sabi ni attorney, ano yun yung, di ba 95 na ilipat yung pangalan sa Green Miles. Pero yung 95, nandun ho yun sa lupa. Nandun sa lupa. Pero ang nagmamay-ari na lupa sa dokumento, sino po? Sa ngayon, kami, sa Green Miles po. Sa Green Mile na, di ba? Opo. Yes. Pero wala na yung pangalan ng ni Attorney Roque. Opo. So, may usapan kayo? Opo, sabi niya po, yung, kasi hindi naman ako nagbayad eh. Hindi ko naman binalik yung 95. Yeah, hindi mo nga binalik yung 95. So, Opo. ano ang nangyari doon sa 95? Basta nandun lang sa lupa. Opo. Okay. Thank you, Mr. Chair.